Here we go again. Meron tayong ABS dito na dinaya-diagnose. So ito, tingnan nyo. Ito sa harap ayaw bumula nung sa kabila. Yung dalawang yan. Yan sa harap. So barado yung sa kaliwa, ay sa kanan banda. At itong dalawa sa likod, ayaw din nung sa kaliwa. Pumasok yung hangin. Kaya barado din yang sa kaliwa. So yan ang gagawin natin. I-declog natin yan. Lilinisin natin. Babaklasin natin tong motor. Ang nangyari kasi dito is matigas yung brake kong tapakan. Sobrang tigas talaga. Tapos matagal huminto or hihinto yung sasakyan pagkatapos tapakan. So itong bearing na to, eccentric, yan yung nagbubomba doon sa plunger. Kaya nagkakaroon ng engage at disengaging effect yung ABS. Ito yung plunger. Lilinisin din natin to. Ganito ang mangyayari kung ang sasakyan mo is walang maintenance sa brake or hindi pinapalitan yung yung brake fluid. So ganitong nangyari. Pero tong may-ari nito is maintain naman sa kasa. Baka kasi katulad nung sinabi ng classmate ko noon na sa TMP Tech na once na magpalit daw sila ng brake fluid is yung nasa reservoir lang ang pinapalitan, hindi talaga binibleed doon sa mga gulong. Kaya posible ito ang dahilan. Kaya kung may sasakyan kang pinatatrabaho is kailangan mo talagang tingnan or check kung talagang napalitan. Kasi posible ito yung nangyari. Yung sa reservoir lang ang pinapalitan at hindi talaga binibleed lahat, kaya hindi lumalabas yung dumi. Dito makikita na to, sobrang dumi talaga. Itong model pala na to is Veloz, galing pa tong Maynila, dinala lang dito. 2 buwan lang nagamit dito at itong nangyari. 140k na pala ang takbo nito. So yan, sobrang dumi talaga. So lilinisan ko lang ito ng denatured alcohol at binabad ko ng 2 linggo para lang madiklag yung dumi sa loob, kasi hindi talaga to nabubuksan sa loob. Kaya ito nangyari. Yun, gumagana na yung sa likod. Okay na. Pumipiswit-piswit na. At same sa harapan, pumipiswit-piswit na rin. So okay na to. Labor natin 4K.